Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nitong sasakyan is sobrang tigas ng clutch pedal niya. At kung makikita nyo, tinutulak ko, halos kakapiranggot lang yung play niya. At sa mga paakyat daw, halos hindi daw ito makausad at parang sliding clutch na daw siya. Pero nung tinest drive ko, matigas lang yung clutch pedal. At ang napansin ko, mabagal bumalik yung push rod dito sa secondary niya. Kaya ang gagawin ko dyan, tatanggalin ko itong secondary clutch para ma-check ko kung stock up or talagang dito na yung problema sa transmission niya. After nyo maluwagan yung dalawang bolt dito sa secondary clutch, meron itong banjo bolt dito sa flexible hose na nakakonect dito sa secondary clutch. Alalay lang na inipit ko ng vice grip itong flexible hose para hindi tumapon itong fluid niya. At pag natanggal nyo na itong banjo bolt dito sa secondary clutch niya, pwede nyo nang tuluyan tanggalin yung dalawang bolt dito sa secondary clutch niya. Pwede kang gumamit yan ng socket wrench sa number 14 or box wrench kung anong maluwag sa'yo. At pag natanggal na mga boss, tingnan na natin kung ano naging diferensya nito. Bubuksan ko yan para makita natin kung ano pinanggalingan ng sira niya, kung stock up ba o dito na nga talaga sa transmission or sa brake master assembly na. O, pipintahan natin dahan-dahan. Diyaran! O, di pa nakita. Sarado ulit. O, binuksan ng todo. Ayan, nakita nyo mga boss, di ba? Puro kalawang yung loob niya. Kaya pala pag tinapakan ko yung clutch pedal, ang pakiramdam ko, ang tagal bago bumalik. Parang nag-slide muna siya. Hindi ayaw niya tumakbo, yung pala, stock up pala dito sa secondary niya. Alam niyo mga boss, matagal kong itinuktok yan bago lumabas itong repair kit niya sa loob. Kung makikita nyo, kinalawang yan ng husto mga boss. At dahil nga sa original itong cylinder niya, hindi siya nagkaroon ng damage mga boss. Kaya itong repair kit lang ang papalitan ko. Okay lang naman palitan yung repair kit, siguraduhin nyo lang magandang klase yung ikakabit nyo. At sa paglinis nyo ng secondary sa loob ng cylinder niya, dapat ang gagamitin yung liha dyan dahil bakal naman ito is yung pinong-pinong liha. Huwag kayong gagamit ng sobrang gaspang na pwedeng ikadamage nitong cylinder niya. At pag okay na, naliha mo na, nasabon mo na, banlawan mo na siya ngayon. Tsaka mo ngayon patuyuin para mailagay mo na itong bagong repair kit niya. Ugaliin mo mag-check ng pyesa na yung ilalagay mong bago ay kaparehas nung luma na tinanggal mo para hindi ka magkamali. At syempre, bago mo dapat ilagay sa cylinder yan, dapat binasa mo na yan ng brake fluid para itong goma dito sa piston ay hindi magasgas. At yung dirt boot, huwag mo kalimutang ilagay. At kung makikita nyo, o yung push rod niya, o malambot na siyang tumutulak ngayon. At dahil okay na, pwede nating ilagay itong secondary clutch mo. Sa paglagay niyan mga boss, ganoon din kung paano mo tinanggal. Meron yung dalawang bolt na number 14. Kagamit ka ng socket wrench or combination wrench sa number 14 syempre. Kung may impact ako, inimpact ko lang yan para mas mabilis. Pero kahit na inimpact ko yan, chinecheck ko pa rin yan ng box wrench ko para sigurado ko na hindi maluwag itong pagkakahigpit ko. Tapos pwede mo nang alisin itong vice grip kasi ang susunod mong gagawin dyan, ilalagay mo na itong flexible hose dito sa secondary clutch. Siyempre yung bungee bolt niya na number 14, ihigpitan mo rin yan. Huwag mo kalimutang ilagay yung dalawang washer dyan ha. Gigitaan mo yung flexible hose para hindi siya magkaroon ng leak. At pwede na tayo mag-bleed. Mga boss, tandaan nyo, sa pag-bleed, kailangan nyo na makakasama. Siya yung magpapump ng clutch pedal mo. At bago ka mag-release ng fluid, kailangan nakadiin siya sa clutch pedal. Pag buo na yung lumalabas na fluid, pwede mo nang tigilan yung pagbe-bleed. Pero dito pa lang makikita mo na eh. Yung kita mo yung push rod, ang lambot niya na itulak ko. Diba? Okay na yan mga boss pag ganyan. Pero kung trip mo pang mag-bleed, pwede pa. Ako kasi hanggang 3 beses ako nag-bleed o kaya 2 eh. At pag okay na, wala na siyang hangin talaga, o isarado mo na yung bleeder mo ng maayos. Kung makikita mo itong push rod niya, ang lambot itulak ko. Stack up lang dito sa push rod niya, kaya nangyari pag tinapakan mo yung clutch, kala mo sliding. Dahil nga mabagal bumalik itong push rod. At dito naman sa clutch pedal niya, nakita mo, ang lambot niya ng itulak. Kaya pag nagkaroon kayo ng ganitong problema, huwag kagad kayo mag-decision baba transmission o kaya palit ng master or ano pa man. Hanggat maaari, i-check nyo muna siya maigi para kahit papaano makaiwas kayo sa malaking gastusin. Lagi nyo tatandaan, lamang ang may alam. O di ba nakita nyo, ang lambot niya ng clutch pedal niya? Wow, naka-ready na pala yung pananghalian namin. Salamat sa Diyos, Brad Ezra. Pinaghandaan mo pa talaga kami ni Brad Banjo ah. At sa inyo mga boss, kain tayo. Maraming salamat sa panonood. At kung okay lang, pakisubscribe naman itong channel ko. Pakipindot na rin yung notification bell para laging updated sa bawat video na ginagawa ko. Salamat!